Magandang umaga! Ang asignaturang ating pag-aaralan ngayon ay MTB-MLE at tayo ay nasa ikatlo at ikaapat na linggo na. Ang ating aralin ay angkop na panahunan ng mga salitang kilos. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy at nagagamit mo ang mga salitang kilos ayon sa panahunang pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa mga elemento ng kwento tulad ng tauhan, tagpuan, at banghay. Nagamit mo ang mga kalamang ito sa pagbuo ng talatang nagsasalaysay. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa mga salitang kilos. Bibigyang kahulugan at halimbawa ang panahunan ng pandiwa sa tulong ng mga salitang nagpapahiwatig ng panahon. Bawat tao o batang katulad mo ay may kakayahang kumilos. Ano-ano ang kaya mong gawin o isakilos? Alam mo ba na pandiwa ang tawag sa mga salitang ito? Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig o nagpapakita ng kilos o galaw. Ito ang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Narito ang halimbawa ng pandiwa. Ang bata ay nanonood ng aralin. Ano ang kilos sa pangungusap? Tama, nanonood. Pangalawa, si Eddie ay naglalaro. Anong galaw ang ginagawa ni Eddie? Tama, naglalaro. Sina Jello at Les ay sumasayaw. Ano ang ginagawa ni Jello at Les? Mahusay, sumasayaw. Ang mga salitang may salungguhit na nanonood, naglalaro at sumasayaw ay mga salitang kilos. Ito ang mga halimbawa ng pandiwa. Nagbabago ang anyo ng mga salita ayon sa panahunan. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Mayroong tatlong panahunan ng pandiwa. Una, pangnagdaan. Ginagamit ito kung naisagawa o natapos na ang kilos o aksyon. Halimbawa, bumili kahapon ang nanay ko ng isda sa palengke. Ano ang kilos sa pangungusap? Bumili. Kailan isinigawa ang kilos? Kahapon. Ang kilos ay nangangahulugang naisagawa na o natapos na. Sunod, nagpagupit si Cedric noong nakaraang linggo. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Tama, nagpagupit. Kailan naisagawa ang kilos? Noong nakaraang linggo. Ang mga ito ay nasa panahunang pangnagdaan sapagkat natapos na ang mga kilos o aksyon. Sunod ay ang pangkasalukuyan. Ginagamit ito kung ginagawa o nangyayari pa lamang ang isang kilos o aksyon. Halimbawa, bumili ngayon ang nanay ko ng isda sa palengke. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Bumili. Kailan naisagawa ang kilos? Tama, ngayon. So, ibig sabihin, ito ay nangyayari pa sa kasalukuyan. Sunod, nagpagupit si Cedric sa may labasan. Ano ang kilos o pandiwa sa pangungusap? Nagpapagupit.
Ang pangatlong panahunan ay panghinaharap. Ginagamit ito kung gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Halimbawa, bibili bukas ang nanay ko ng isda sa palengke. Ano ang kilos? Bibili. Kailan ito isasagawa? Bukas. Nangangahulugan na mangyayari pa lamang. Sunod, magpapagupit si Cedric sa may labasan sa susunod na araw. Ano ang kilos sa pangungusap? Tama, magpapagupit. Kailan ito isasagawa? Sa susunod na araw. Ang mga ito ay nasa panahunang panghinaharap sapagkat gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Suriin mo ang mga pagbabagong nagaganap sa mga salitang kilos. Pangnagdaan, bumili, pangkasalukuyan, bumibili, panghinaharap, bibili. Nagpagupit, nagpapagupit, magpapagupit. Mapapansin na nagkaroon ng karagdagang mga letra na tinatawag na panlapi. Makikita ang mga ito na nakalimbag ng mas makapal upang magamit mo ang tamang anyo ng pandiwa o salitang kilos, kailangan mong kunin ang salitang ugat. Halimbawa, bumili, ang salitang ugat ay bili. Ang panlapi na ginamit sa mga unang salita ay Sa pangalawa naman ay nag. Narito ang mga panandang ginamit upang malaman kung kailan nagawa ang kilos. Naganap na ang kilos. Kahapon, kanina, noong linggo. Para naman sa nagaganap pa ang kilos, ngayon, araw-araw, at lagi. Para naman sa magaganap pa lamang ang kilos, bukas, mamaya, at sa susunod na araw. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Tukuyin ang mga salitang kilos sa bawat pangungusap. Unang bilang, naghugas ako ng pinggan kagabi. Ano ang salitang kilos? Naghugas. Pangalawa, namamalengke si nanay araw-araw. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Mahusay, namamalengke. Bukas ay mamamasyal kami sa parke. Ang sagot ay mamamasyal. Pang-apat, inayos ni Darren ang nasirang bakod. Ang salitang kilos ay inayos. Panlima, sasamahan ko mamaya si ate sa kanyang silid. Ang salitang kilos ay sasamahan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, lagyan ng check kung ang may salungguhi ay salitang pananda ng panahunan. Lagyan naman ng X kung hindi ito pananda. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, naghugas ako ng pinggan kagabi. Ang may salungguhit ba ay salitang pananda? Tama. Check. Pangalawa, namamalengke si nanay araw-araw. Ang may salungguhit ay nanay. Ang sagot ay X. Pangatlo, bukas ay mamamasyal kami sa parke. Ang may salungguhit, bukas. Ang sagot ay check. Pang-apat, inayos ni Darren ang nasirang bakod. Ang may salungguhit ay inayos. Ang sagot ay X. Panlima, sasamahan ko mamaya si ate sa kanyang silid. Ang sagot ay check. Para naman sa panghuling pagsasanay, gawain sa pagkatuto bilang 3,
Piliin ang tamang pandiwa sa loob ng panaklong. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Maaring i-pause ang bahaging ito upang magkaroon pa ng mas mahabang oras sa pagsasagot. Halina't iwasto na natin. Para sa unang bilang, ang sagot ay A. Pangalawa, bukas, A. Kumanta, B. Kumakanta, C. Kakanta sila ng makabagong awitin. Ang sagot ay titik, C. Kakanta. Pangatlo, sa mga oras na ito, A. Nanood, B. Nanonood, o C. Manonood si Rosel ng sine. Ang sagot ay titik B. Nanonood. Pang-apat, A. Nagbigay, B. Nagbibigay, C. Magbibigay ako ng regalo sa mga pulubi sa darating na kaarawan ko. Ang sagot ay titik C. Magbibigay. Panlima, A. Nagsimba, B. Nagsisimba, o C. Magsisimba kami sa kamakalawa. Ang sagot ay titik C. Magsisimba. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang iyong natutunan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!